Ang pinagmulan ng lahat ng kagandahan, unang bahagi mula sa Gabay Hari. Meron pa ba talagang espiritual na halaga ang mga beauty pageant? Kasi minsan may mga tao na nadidismaya kapag hindi na nanalo ang kandidata mula sa kanilang lugar. Natural lamang na gusto nila na kabayan nila ang tanghaling kampiyon. Pero ang tanong, may matututunan pa ba tayo sa ganitong mga palabas? Kung iisipin natin, ang mga beauty contest ay naghahanap kung sino ang pinakamaganda. Pero mas marami tayong matututunan kung hahanapin natin ang pinagmumula ng kagandahan. Hindi lang kung sino ang pinakamaganda sa sandaling iyon. Dahil alam naman natin na ang lahat ng bagay na material na Dahil alam naman natin na ang lahat ng bagay sa material na mundo ay pansamantala. Halimbawa, isipin natin ang naging beauty queen noong 1970. Kapag nakita mo siya ngayon, malamang na matanda na siya, marupok na ang katawan, kulubot na ang balat, at baka nasa wheelchair pa nga. Ibig sabihin, ang kagandahang pisikal ay lumilipas. Kaya kung gusto nating matuto, dapat hanapin natin kung may umiiral bang kagandahan na hindi kumukupas. Ano ba talaga ang tunay na halaga ng beauty contest? Ang sagot, huwag nating ilagay ang lahat ng ating atensyon sa panlabas na palabas mismo. Kung ang tanong ay kung may matututunan ba tayo dito? Oo. Kung hindi tayo hihinto sa panlabas na anyo lamang, dapat alamin natin ang pinagmumula ng kagandahan. Saan ba nanggagaling ang magagandang bagay? Ang kagandahan ay hindi limitado sa itsura o anyo ng katawang pisikal. Maari din nating sabihin na ang kagandahan ay anumang bagay na nakakaakit. At maraming katangian ang nakaaakit. Ang kabaitan, ang malasakit, ang karunungan, ang pagkamaawain, ang pagpapatawad. Lahat ng ito ay magaganda at kaakit-akit. At higit sa lahat, ang pinaka-nakaaakit at pinakamalapit sa kagandahan ay pag-ibig. Hindi mapaghihiwalay ang pag-ibig at kagandahan. Kung saan may pag-ibig, nandoon ang tunay na kagandahan. May talata sa Biblia sa Bagong Tipan. Mula sa Pedro 1:3-4. Huwag ninyong hayaan ang iyong kagandahan ay maging panlabas lamang. Pag-aayos ng buhok, pagsusuot ng ginto o magagarang damit. Sa halip, ang inyong kagandahan ay dapat mula sa tagong pagkatao ng puso. Ang hindi nasisirang kagandahan ng mahinahon at tahimik na espiritu na lubhang mahalaga sa paningin ng Panginoon. Napakaganda ng talatang ito dahil ipinapakita nito na ang tunay na tao, ang espiritong kaluluwa ay nasa loob ng puso. Mula sa pusong ito, ang buhay na kaluluwa ay nagpapalabas ng impluwensya sa buong katawan. Kaya mula sa dulo ng ating daliri hanggang sa tuktok ng ulo, may nararamdaman tayo. Ito ang kamalayan na kumakalat ayon sa hugis ng ating katawan. Kaya kahit kagat lang ng langgam sa dulo ng daliri sa paa, nararamdaman natin hanggang ulo dahil ang kamalayan ay galing sa kaluluwa sa loob ng puso. Ngayon, marami ang naaakit manood ng beauty pageant dahil naaakit tayo sa kagandahan. Ngunit sa kabilang banda,
Parang natural din sa tao na minsan ay mahina ang negativity. May mga taong 2 oras nagkukwentuhan pero puro problema ang usapan. Minsan, kahit kapag mag-isa, iisa lang ang iniisip kung gaano sila kamiserable. Hindi nila nakikita ang katotohanan na sila ay anak ng Diyos, espiritual na nilalang. At dahil ang Diyos ay puno ng magagandang katangian, mayroon din tayong kakayahang magkaroon ng mga katangiang iyon. Sa espiritual na mundo, masaya ang lahat kapag nakikita nila ang kagandahan ng Diyos. Napakarami nilang magagandang katangian at ang kanyang kagandahan ay hindi katulad ng pansamantalang kagandahan dito sa mundo. Haribol.